Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. May sagot at paliwanag na si former Senator Tito Sotto tungkol sa pahayag ng kampo ni Daryl Yap na ipinadala kay Vic Sotto ang script ng The Rapist of Pepsi Paloma bago inilabas ang controversial na teaser ng pelikula tungkol sa buhay ng dating sexy star na si Pepsi Paloma. Pero di umano, walang feedback na natanggap ang direktor. Ang ipinarating ni Tito sa publiko ang kanyang reaksyon sa pamamagitan ng X o dating Twitter. Sabi ni Tito Sotto, quote and unquote, "Not true. False. They gave a script to Vic Del Rosario, not Vic Sotto. Vic nor I never read the script." At may paalala rin si Tito sa pamunuan ng pahayagan na naglabas ng panig ng kampo ni Daryl Yap. Sabi niya, quote and unquote, "You should find out first if you are reporting is accurate or not. Nakakaya kumagat sa showbiz gimmick, mainstream pa naman kayo." At dagdag pa ni Tito Sen, Vic Del Rosario turned it down. At sa mga gumagastos ng malaki para manira ng kapwa, ayos, para mabawasan ang yaman ninyo. Ang ilang araw bago niya inilabas ang mga paglilinaw na iyon at nag-post si Tito Sotto sa kanyang X account ng pasaring na ito. Quote and quote, "When you rely on an old gimmick to make money and got your facts all wrong, you will falter for sure." Sabi niya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating chika for today, 1 million pesos ang halagang ibinigay ni Willie Revillame kay Rufa May Quinto bilang tulong sa kinakaharap na kaso ng komedyana. Kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ni Rufa May kay Willie dahil sa pagpapasaya at pagtulong nito sa kanya. Sa Instagram, ibinahagi ni Rufa May ang mga litrato nila ni Willie na kuha ng bumisita ang comedian sa Will to Win na programa ni Kuya Will sa TV5. Kalakip ng nasabing post ang ang caption ni Rufa May published as is, quote and unquote, "Thanks for making me happy, Willie, and for the help, hooray! Thanks to myself for visiting Will to Win." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, magkasabay na nagpilot ang mga programa ni Jillian Ward at Sofia Pablo nitong Lunes, Enero at 13. Si Jillian ay tampok sa primetime series na My Ilonggo Girl, habang si Sofia naman ang bida sa Prinsesa ng City Jail. Nagbida noon si Jillian at Sofia kasama si Althea Ablan sa Prima Donnas. Sa isang panayam, nagsalita si Sofia tungkol sa kanila ni Jillian. Ani Sofia, quote and unquote, "I've always said na hindi kami magkaaway, hindi rin kami magkasundo or something. But the truth is, I say that para iwas issue na sa aming both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit hindi namin siya naayos because we never got to talk about it." At hindi niya maipaliwanag kung saan nagsimula ang hidwaan na nababanggit. Quote and quote, sabi pa niya, "Gulat na lang ako bakit biglang hindi na. Ganun yung nangyari sa amin. And after noon, we never talk anymore. And we're close, tapos biglang wala na. Like literal, wala na. Wala pong buwelo na ilangan, literal stop." Sabi pa ni Sophia, quote and unquote, "Ayoko na rin nai-issue kami both, lalo na pareho kaming nasa peak ng career," sabi ni Sophia. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.